Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong si Marcoleta, Kibuloy, Robin Padilla at saka si Tolentino. Okay? So, eto muna ha. Sabi rito ni Marcoleta, ganun ba yung pamamaraan sa Senado? Kung halimbawa ay may uusigin ka, kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo. Papaano mo masasabi ngayon na yung mga taong yun nagsasabi ng totoo sa'yo? Well, alam niyo mga kababayan, meron pong bahagi ng saligang batas natin nang sinasabi roon na eto pong kung ikaw ay isang akusado, meron kang karapatan na makompronta mo ng harapan ang nag-aakusa laban sa'yo. Okay. Now, in this case, unang-una, hindi naman po korte ang Senado. So itong initial na paglabas ng mga testigo laban kay Kibuloy, nalalagay na po ang buhay nila sa panganib lalo't merong mga reported killings, 'di ba? Hindi ko sinasabing yun na totoo yun reported nga eh, 'di ba? So, itong mga taong ito, gusto rin nilang ingatan ang kanilang identity. Isa pa, humaharap ba si Kibuloy? Kasi yan rin po yung mga salita ni Robin Padilla nung nakaraan. 'Di ba? Diyan sa Senado, yung nagulat siya at patapos na pala ang araw ng investigation na yon ni Risa Ontiveros. So, kasi nagsa-sounds pa eh, nagtitrip pa. Now, um, yan pong karapatan na makompronta, makaharap ang ang mga nag-aakusa. Pwede pong hingiin yan mismo ni Kibuloy o kanyang abogado, pero mga kababayan, tandaan niyo 'to, ha, tandaan importante 'to. Kailangan magpasailalim muna sila sa jurisdiction ng Senado o ng Kongreso. Ang ibig sabihin, kailangang humarap ni Kibuloy diyan, mag-take ng oath at sabihin niya na gusto ko po sanang makita ang mukha ng mga akusado. 'Yun. Pero through executive session. Hindi ho kasi tama na i-public yung mga identity nila, yung mga pagmumukha nila. Eh kung siya nga, si Kibuloy, ayaw niyang ipakita ang pagmumukha niya, di ba? O baka nag-plastic surgery. Di ba? Alam po yan ni Marcoleta. Kaya lang sa ngayon po, ang nangyayari, ito po pagtanaw po ito ng utang na loob kay Kibuloy. Di ba? Bagamat siya ay bahagi ng Iglesia ni Cristo, etong si Marcoleta, pero ganun pa man, alam niyo naman pong mga katropa sila ni Duterte. No? And then ito ni Kibuloy. Si Kibuloy successfully, malawak na ho ang network nito sa mga politiko natin. Gloria Arroyo na lang eh. 'Di ba? No, presidential spiritual advisor siya. Tapos eto nung si dating Pangulong Duterte rin. Hindi ko lang alam kung kay Erap ganun din. Hmm. Naalala ko kasi nung nakaraan na nagangaw-ngaw itong si Kibuloy tapos pinagtawanan ng bayan, wala ho ni isa sa mga 'to ang lumalantad, walang nagsasalita para sa kanya. Meron namang isang nagsalita nun sa Senado, yun naman si Robin Padilla naman po, matagal niya ng sinabi yan na siya daw ay hindi siya tiwala ron sa mga testigo kasi marami silang mga nakaharap na hindi sila mga sinungaling daw yung mga testigo, sabi ni Robin. Now, nung dumalo siya rito sa nakaraang pagdinig ni Risa Ontiveros, I was expecting na atakihin niya, magtatanong siya, i-cross examination niya, yung mga testigo. Eh, ang problema, nag-sounds lang yata, nag-sound trip lang. 'Di ba? Dalawang beses para makapagtanong, he missed the opportunities. Tapos on the third time, napilitan na siyang magsalita at challenge ang mga nag-aakusa na face reveal. Alam nyo, bago nyo ipa-face reveal, reveal Kibuloy muna. 'Di ba? Oh, reveal Kibuloy muna. Ilabas nyo muna si Kibuloy. Ibalandra nyo muna sa Senado, take ng oath,
pasailalim sa jurisdiction, then once nasa ilalim ng jurisdiction, hingiin niya na makita niya yung 'di ba baka biglang ma-miss niya si ano, Amanda. Ay, ano ba 'yan, 'di ba? Oo. Tapos, meron pa 'tong ano, kina ito, ayan, sabi ni Robin Padilla naman, sa warrant of arrest, kung pagpipilitan ng Senado o ng, House of Representatives ang sinasabing pag-issue ng subpoena at warrant, malaking gulo ito. Naks, sabi ni Tolentino, igalang po natin ang karapatan ni pastor. Eh, ang karapatan ng Senado ginagalang ba ni pastor? 'Di ba, Attorney Tolentino? Ginagalang ba ni pastor? Eh, sabi mismo ni pastor, ni pastor nyo, na bagamat ako ay anak ng Diyos, bagamat ako ay anak ng ama niya, ako ay subject pa din ng batas ng Pilipinas. Eh di sundin mo, 'di ba? Humarap ka. Ang Panginoong Hesus nga ay wala ni isang question dun eh. May question ba? Oh, baka naman ipalusot. So ang Panginoong Hesus kasi siya ay anak na totoo. Ito ay appointed lang ako. Kaya ako may question. Ay nako, Kibuloy. 'Di ba? Ito lang, kitang-kita lang rito kalokohan ng mga 'to eh. Wala silang pakialam doon sa mga sa usapin ng injustices doon sa mga dating miyembro ng KOJC. Hmm. At kung ulitin ko lang, kung talaga namang walang ginawang mali, bakit naman hindi lumantad, 'di ba? Hihintayin pa na magkaroon ng arestuhan. Na for Robin Padilla, sinasabi niya na malaking gulo ito. Kasi nga po, 'di ba't balita nga na inaarmahan na raw ni Kibuloy ang Glory Mountain. So mapapalaban ang ating mga kapulisan. Eh di sila ho yung bagong mga NPA, mga bagong rebelde, 'di ba? Poprotektahan siya, sus Mariosep. Ngayon, meron naman pong isang nagtanong sa Kongreso kay JJ Suarez. Actually, sa Kongreso kahapon sa presscon, tinanong siya kasi ang request nga ng kampo nito, nila Topacio, ni Kibuloy, ang sabi nila Kibuloy ay ano, yung mga kaso, yung mga iniimbestigahan ng Senado laban kay Kibuloy. Kasi Senado lang naman po talaga nag-i-investigate directly laban kay Kibuloy dahil sa mga issue ng mga pang-aabuso, 'di ba? Eh idiretso na raw po ng korte. At doon po it's a proper channel kasi nga hindi naman daw po tunay na korte ang Senado. Totoo po 'yun 100%. Pero totoo rin naman po 500% na pwede ang ginagawa ng Senado na imbestigahan si Kibuloy kahit na po sa mga kasong kriminal in nature na mga akusasyon laban sa kanya para mahanap ng Senado saan nagkulang ang batas. Bakit ang isang pastor, 'di ba? Eh nakagawa ng ganitong pagkakamali. Ng ganitong klaseng mga akusasyon, panggagahasa, pagmomolestya, yung papalimos ng mga kabataan, 'di ba? Ano yung mga pagkukulang ng batas? Hindi po para i-prosecute, 'di ba? Natural tatanungin sila, papaano mong nagawa 'yan? 'Yun ang kailangan nilang ma-determine. And then maglalabas siya ng kanyang panukalang batas mula po diyan. O kung sino mang mga senador ang nagka-interes na sumubaybay indirectly, ay pwede hong magsampa ng panukalang batas para mapigilan na mag-re-emerge ang mga pangyayaring ito in the future. Yun po ang purpose ng in aid of legislation. Kaya nga hindi kinokontra ng Supreme Court yan kasi alam ng Supreme Court na meron pong ganyang function ang ating Senado. Kahit nga ang kaso, pinag-uusapan pa sa korte, pending pa doon. Pag dinala yan sa in aid of legislation, wala ho. Ah, Hindi uubra yun. Bakit? Separation of powers. Diba? Judiciary kayo, legislative kami, gagawa kami ng batas because for us, this is very urgent. Oh. Kaya sinasabi nila na idaan na lamang po sa korte, nagkataon, minalas sila ngayon na mas pinipili po ngayon nila na mauna rito sa Senado
habang ang, kaso kasi hindi ho po puwede itong idirekta sa korte, natalo po kasi ito sa piskalya sa Davao City. Kaya kalokohan yung sinasabing idiretso sa korte. Paano mo didiretso sa korte, sa piskalya nga hindi nga umubra pa yan, eh. So hindi mo tatanggapin ng piskalya yan dahil po sa principle na tinatawag ng double jeopardy na sinasabi walang sino man ang, maaaring litisin sa magkakahawig o magkakaparehong kaso. Maliban na lamang kung mayroong bagong ebidensya na magiging, sabihin natin na turning point para mag-isip talaga yung judge na, "O nga 'no, mukha yatang kailangan kong tingnan itong usaping 'to. Sige, titignan ko yung ebidensya, reopen the case." 'Di ba? So yun po yung tinatrabaho ngayon nila na nandiyan sa DOJ, inapilan nila yung desisyon ng piskalya ng Davao City na humawak sa kasong isinampa ni Amanda. Oh. Ay yung dun naman sa lalaki, 'di ba, nasa kanya yun, option niya yun kung hindi niya agad isampa sa korte. Pero pagka natapos na etong, mga pagdinig na 'to, kung ano mga ebidensyang na nakuha nila diyaan, base rin sa mga, under oath na mga testimonya ng lahat ng involved, eh, puwede hong gamitin ito para sa recommendation sa korte o sa DOJ na magsampa ng kaso. So, gano'n po 'yun. That is how it works. Okay, ano, ulitin ko lang, ang nakikita ko lang po rito ngayon, eh, ng mga senador natin, Tolentino is a re-electionist, eh, yung pagtanaw ng utang na loob, which is for me, dapat po munang payuhan nila si Kibuloy, umattend ka, magpasailalim ka, 'di ba, sa aming jurisdiction. Bakit? Tolentino is a lawyer and a senator as well. Risa Ontiveros is part of the Senate who has jurisdiction based on her committee dito sa usapin ni Kibuloy. So, dapat etong si Tolentino, he should stand, 'di ba, with his fellow senator Risa Ontiveros and Robin Padilla, dapat ganun din. Katigan mo ang institusyon, 'di ba? Hindi yung magpaparamdam kayo na special treatment. Special treatment ang tema nito, eh. Igalang po natin ang karapatan ni pastor, sige, state to us, anong karapatan ni pastor, 'di ba? Gumagalang rin ba siya? Hindi siya gumagalang, eh. Oh, sabi niya kung pagpipilitan ng Senado, tangina mananakot ka pa, Robin. Bakit? Don't tell us. Kasama ka sa makikipagbarilan sa mga pulis, 'di ba? In defense of Kibuloy. Eh di gawin mo ng masyokti ka na, buisit ka para hindi ka na namin tiisin hanggang 2028, 'di ba? Sabi ni Justin, umattend para ipahiya. Bring it to the court. Mali po. Ha? Bakit? Kapag nasa korte pa, hindi ba siya mapapahiya? 'Di ba? Unang-una, hindi siya mapapahiya kung magiging maayos ang kanyang pagdepensa. O, halimbawa, sabihin niya, Your Honors, papaano ko po yang magagahasa? Oh, meron po akong mga kasama roon ng mga tao, mga bantay sa kanila. Oh, hindi po sila makakatawid papunta roon sa kwarto ko, 'di ba? Tapos papakita nila yung katibayan. Oh, na totoo yung kanyang sinasabi. Mapapahiya ba siya roon, 'di ba? O sabihin na, yan pong babaeng yan ay bayaran. Oh. O sige, papaano ngayon nakapunta yan sa iyo? 'Di ba ipagtatanggol mo yun? O tanong ngayon, Justin07, papaano mapapahiya? Eh, ipagtatanggol nga niya sarili niya, eh, 'di ba? Ang pagtatago, yun ang katibayan na talagang mapapahiya siya kasi may ginawa siya at hindi niya kayang harapin. Ang gusto niya magkorte para secret, para private, bawal pag-usapan, bawal subaybayan ng mga tao. Tapos biglang etong mga testigo, 'di ba? Alam niyo nakasunod. 'Di ba? Ay nako, wala ngang ginawang mali, eh, wala ngang ginawang masama, bakit takot humarap? Pero harap ng harap sa telebisyon, sa internet, 'di ba? Tapos ngayon bagong palusot, ayaw maipakita ang mukha, boses lang. Bakit? 'Di ba? Nagpa-plastic surgery na ba?
itsurang worker na ba ang peg at hindi na siya mahahagilap kasi ano na, yung tangkad umikli. Ay nako. Pero eto, abangan pa natin. Wala pa ho si Bato de la Rosa 'no, hindi pa nagsasalita para dito kay Kibuloy. But so far, eto po sa mga re-electionist ay si Tolentino. Abangan natin si Amy Marcos. Baon din sa utang na loob 'yan kay Kibuloy, eh. Okey, tsaka si Bato de la Rosa, oo.